Uy, kamusta? Ngayon matuto tayo at kumita habang tinutuklas natin kung paano gumagana ang mga laser. Kaya, ang laser ay isang espesyal na uri ng ilaw. Hindi tulad ng flashlight na kumakalat ang ilaw sa lahat ng direksyon. Ang laser ay nagpapalabas ng nakatutok at tuwid na sinag ng ilaw. Kaya naman ito ay makapangyarihan at napaka-presiso. Ang laser ay nangangahulugang light amplification by stimulated emission of radiation. Mahaba ito, pero ang ibig sabihin lang ay ang ilaw ay pinapalakas at inoorganisa. Alam mo, makakakita ka ng mga laser sa mga barcode scanner, DVD player, laser pointer, at kahit sa sari-sari store. Talagang nasa lahat sila ng dako sa pang-araw-araw nating buhay. Ang regular na ilaw, tulad ng mula sa bumbilya, ay kumakalat. Pero ang ilaw ng laser ay nakatutok at diretso ang linya. Lahat ng light waves ay sabay-sabay na gumagalaw sa iisang direksyon. Ang laser ay nagsisimula sa isang power source, tulad ng kuryente o baterya, na nagpapadala ng enerhiya sa isang espesyal na material tulad ng gas, kristal o diode. Ang enerhiya ay nagpapa-excite sa mga atom sa loob ng material. Kapag na-excite ang mga atom, naglalabas sila ng maliliit na pakete ng ilaw na tinatawag na photons. Ang mga photon ay parang maliliit na partikulo ng ilaw. Kapag maraming photon ang sabay-sabay na inilabas sa parehong direksyon, lumilikha sila ng laser beam. Ang stimulated emission ay kapag ang isang photon ay tumama sa isang excited na atom at nagiging dahilan para maglabas ito ng isa pang photon, parehong gumagalaw sa parehong direksyon. Ito ay lumilikha ng mas maraming ilaw. Sa loob ng laser, pinapatalbog ng mga salamin ang ilaw pabalik-balik para lumakas. Ang isang salamin ay fully reflective. Ang isa naman ay nagpapahintulot sa kaunting ilaw na makatakas para maging ang beam. Ang ilaw na tumatakas sa half mirror ay ang laser beam, isang makitid, maliwanag, at malakas na daloy ng mga photon na sabay-sabay na gumagalaw. Ang ilaw ng laser ay presiso dahil lahat ng photon ay gumagalaw sa parehong direksyon, sa parehong wavelength. Parang mga sundalong nagmamartsa ng sabay-sabay. Ginagamit ng mga doktor ang laser sa operasyon sa mata, pag-alis ng tumor, at kahit sa pagdedentista. Kayang putulin ng laser ang tissue nang hindi gumagamit ng blade. Nakakatulong ang mga laser sa pagsukat ng distansya ng tumpak. Ginagamit ito ng mga inhinyero at surveyor para ihanay ang mga gusali at lupa. Ang mga laser ay nagpapadala ng mga signal sa pamamagitan ng fiber optic cables para sa mabilis na internet at koneksyon sa telepono. Ang ilaw ang nagdadala ng digital information. May mga mahinang laser para sa mga laruan, mga medium laser para sa mga kagamitan, at mga malalakas na industrial laser para sa pagputol ng metal. Ang ilan ay ginagamit pa nga sa kalawakan. Ang malalakas na laser ay maaring magdulot ng paso sa balat o makasira sa mata. Kaya naman gumagamit ng safety goggles kapag gumagamit ng malalakas na laser. Ang mga laser ay maaring pula, berde, asul o kahit invisible. Ang kulay ay depende sa material at enerhiya na ginamit. Ang ilang mga hayop, tulad ng mga pusa o insekto, ay nakakakita ng mga uri ng ilaw ng laser na hindi nakikita ng mga tao, lalo na ang ultraviolet light. Ginagamit ng NASA ang mga laser para sukatin ang distansya sa buwan, at ginagamit ng mga space telescope ang mga laser para tumutok sa malalayong bituin. Ang mga laser ay bahagi ng ating kinabukasan, sa kalusugan, komunikasyon, agham, at kahit sa pagsasaka. Ang pag-unawa sa mga laser ay nagbubukas ng mga pinto sa mga magagandang ideya at trabaho. Kung nakinig kang mabuti, handa ka na. Subukan ang pagsusulit na may 10 tanong. Kung nakakuha ka ng 10 puntos sa 10, pumunta kay Angie sa Sari-Sari Store at kunin ang iyong 100 piso. Tara na!